para matahimik yan. O, kasi magki-claim-claim na politika, huli lang kayo, kaya kayo umiiyak eh. O, iyakin pala kayo. Tama naman po kasi yung sinabi ni Yorme, di ba? Dapat kung mababatas, gumagawa ng batas. Pero bakit? Pero sabi niya, di ba? Ginawa lang namin yung batas, GAA. O kahit sinong congressman, maaproba ng GAA. O, huwag niyo kaming talogisin. O, para naman di rin ako magagawa ng batas. Tagal kong 9 years ako gumagawa ng batas. Yung batas nga lang ng difference ng Kongreso at Senado at batas na ginagawa sa Maynila, implemented lang within the city of Manila. Yung Kongreso, buong Pilipinas. Kasi, alam mo yung manloloko, lawyer, sorry, hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. O kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. Bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. Noong nakakalusot. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Yun yung katotohanan eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde, ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. Inaprobahan ko ba yung mga proyekto ng mga kalaban kong congressman kasi yun ang gustong palabasin ni nung isang lawyer congressman. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. Yun ang ayaw nila kasi gusto nila sila masunod. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang taong bayan ang humusga. Bakit masyado siyang selective? Unang-una, wala kasi yata sigurong mailagay sa vlog content niya eh. 'Di ba? Gustong magpabida-bida, pero more than that, yung pagiging hindi namin magkakampi nung nakaraang eleksyon. Kung ako ba kakampi niya, tingin mo ba mangyayari yan? Kung meron man pong mga kinakailangan na i-comply, ito po dapat, ang tinatahulan niya ay ang DPWH at hindi po kami. Ito may masabi lang, daldal lang ng daldal to. Tapos na po ang palabas. Akala po yata niya hanggang ngayon nasa pelikula pa rin po siya. Alright mga kababayan, ito na nga po yung pinakahihintay po nating lahat, ang muling pagsagot ni Mayor Isko dito po sa napanood po nating interview po ni Congressman Joel Chua kanina. No? At dito nga po sa Yormes Hour ay tinalakay nga po nila itong topic na ito tungkol nga po sa permit. So ito lang naman yung tinatanong ni Mayor Isko mga kababayan, no? Na nagbigay nga ba ng permit itong si Congressman Joel Chua para nga makapagpatayo ng isang barangay hall sa bangketa. So sinabi nga po wala pong permit yan. At ngayon naman po yung bagong nabisto ni Mayor Isko na covered court, okay, na pag-aari po ng pamahalaang lungsod ng Maynila, ay siya naman pong i-demolish. So alam naman po natin na kapag kayo ay magpapatayo ng isang building, ng isang structure at kung kayo ay magpapademolish ay kinakailangan po talaga ng permit. So sa ganitong mga bagay mga kababayan, kinakailangan po talaga natin ng building permits at demolition permits na kinukuha po yan sa local building office ng LGU bago gumawa o mag-demolish ng isang structure. So kahit government official ka, lahat ng construction o demolition activities sa kanilang jurisdiction ay dapat sumusunod po sa zoning, building at safety regulation. So ayan po yung hinahanap ni Mayor Isko, lalo na po dun sa barangay po na pinagiba niya, no, na nasasakupan po ng distrito ni Congressman Joel Chua. So ayan po yung ilan sa mga maiinit na tagpo dito po sa kanilang naging palitan ng interview, ano. So nauunawaan ko mga kababayan yung konsepto ng pagtulong sa mga kababayan mong nasasakupan, ano. Pero hindi ito sapat na basehan para ikaw ay hindi sumunod sa tamang proseso, kagaya na lamang ng simpleng pagkuha ng permit o pagkuha ng permit para mag-demolish ka ng isang pag-aari ng pamahalaang lungsod ng Maynila. So kung ito naman ay kinakailangan, dapat nating sundin ito at hindi porke tayo ay congressman nga ay may kapangyarihan na tayo na hindi sumunod sa tamang proseso at hindi po tama yan mga kababayan. At ito po yung pinaglalaban ni Mayor Isko na sagutin
no ni Congressman Joel Chua kung may permit ba itong kanyang mga pinaggagawa dito sa kanyang distrito. So para sa akin mga kababayan, masagwa kasing pakinggan at makita na hindi naman porke ikaw ay may political influence, kahit ikaw ay government official, hindi ka na sumusunod no sa konstitusyon o sa mga batas na itinakda o batas na ipinapatupad. Kinakailangan talaga sumunod ka pa rin no, at ipakita mo sa iyong constituent, sa iyong mga nasasakupan na isa kang mabuting leader at ikaw ay sumusunod sa batas. Lalo na ikaw congressman, kayo ay tagagawa ng mga batas. No? Kaya dapat kayo mismo ay makitaan ng mga tao na sumusunod kayo or nag-a-abide kayo sa rules and regulations. Kahit pa kasi sabihin natin mga kababayan na napakaganda ng mga proyekto na ilalagay mo dyan, basta ikaw ay hindi sumunod sa tamang proseso, talagang mabubutasan at mabubutasan ka. Pwede naman tayo nga dumaan sa legal na pamamaraan. No? Kung gusto naman nating tumulong at ito ay hangad natin na ito ay pang matagalan, pang long term, doon na tayo sa wala tayong masasagasaan o wala tayong matatapakan para tuloy-tuloy yung ating proyekto at maaari pa itong maipamana sa mga susunod pang henerasyon. Hindi yung ganito na magpapatayo kayo ng isang barangay hall sa bangketa na nagkakahalaga ng 19 million tapos all of the sudden ay gigibain lang. So sayang yung fund, no? Yung 19 million napakarami pang pwedeng paggamitan nun. Maaaring siguro yung 19 million na yun umupa ka na lang ng legal na pwesto o may for lease. 'Di ba may mga ganyan naman, no? Para at least 'di ba kahit papaano magamit ng pangmatagalan, hindi na yung paulit-ulit o katulad niyan nawalan ng barangay yung nawalan ng barangay hall yung isang barangay diyan sa nasasakupan ni Congressman Joel Chua dahil nga po itinayo po yan ng illegal diyan sa bangketa at wala pang ang permit. So, saan ngayon gagamit ng barangay hall yung mga tao dyan, 'di ba? So, naapektuhan din yung mamamayan. So, sana sa next time na gagawa ng mga ganitong proyekto ay sumunod na lang sa tamang proseso, no? Kumuha ng mga permits kung magpapatayo ng bangketa. So kung aprobado naman yan, aprobahan naman yan ng pamahalaang lungsod ng Maynila. In short mga kababayan, kahit ikaw ay may political influence or ikaw ay government official, mapa-mayor man yan o congressman o kahit ano ka pa na may katungkulan sa gobyerno, legally, kinakailangan pa rin ng mga permits sa LGU para wala tayong conflict, no? At ang natutunan ko nga dito mga kababayan sa pakikinig natin dito sa dalawang kampo ay masasabi talaga natin na no one is above the law. Kahit congressman ka pa, kahit ikaw pa ay mayor o presidente, no one is above the law. Kailangan sumunod ka din, no? At bilang isang leader mga kababayan, kinakailangan sa'yo mismo makita yung ikaw ay sumusunod. So kagaya nito ni Congressman Joel Chua, kahit ano pa yung gusto niya na gawin na proyekto na alam naman natin na makakabuti para sa kanyang constituent. Ito kagaya na itong mga plano niya na pagpapatayo daw ng dialysis center o may mga recreational chuchu pa dyan. So maganda yung hangarin niya, no? Pero hindi ito nangangahulugan na porket maganda yung hangarin mo, okay na hindi ka sumunod sa tamang proseso ang hindi pagkuha ng permit. So hindi ganon. So kailangan sumusunod ka pa rin at since ikaw ay government official at ikaw ay congressman, dapat ikaw mismo dahil ikaw yung mambabatas. Dapat ikaw mismo alam mo yung tama at mali. So again mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video dito sa napanood natin na pagsagot po ni Mayor Isko dito po sa naging pahayag ni Congressman Joel Chua kanina. So again mga kababayan, please comment down below kung nagustuhan nyo itong ating reaction video at i-comment nyo na din yan kung sumasang-ayon ba kayo at kung ano yung opinion nyo, okay lang, no? Kahit kayo ay kontra dito kay Mayor Isko o pabor kayo kay Joel Chua. So comment nyo lang yan dito at magkaroon tayo ng healthy discussion sa comment section. So para maunawaan natin yung isa't isa, no? So again mga kababayan, maraming salamat at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating reaction video. God bless everyone.